Maligayang panonood pong muli. So ngayon po ay magre-repair tayo ng wire. Kung ano ba yung mga technique o paano ba yung safety na paraan ang pagdugtong ng isang naputol o na-damage na wire. Gaya ng wire natin o yung charger natin, kasi yan, nginat-ngat po ito ng mga daga. Yan po. Yan, napakatalim po ng ngipin at yan, sira-sira yung ating wire. At sa ganitong paraan, yung charger naman natin ay yung sa bandang gitna lang. So, unang-una yung gagawin, visual check nyo, may iba pang mga damage. Yan. Kung halimbawa, ganito lang. So, dito lang sa bandang gitna. Yan, pwede pa natin tong i-repair. So, kakatingin lang natin to dito, magkabilaan, tapos dudugtong natin. Tapos, syempre, ano ba yung tamang pagdugtong yan para safety yung ating pagwa-wiring at hindi tayo mapapahamak. Yan, so dito okay naman din siya. So, yan lang po yung ating gagawin. So, kakating lang natin to. Tapos syempre, testing natin kung safe ba siya at wala bang ibang damage. So yan, dito yung damage banda. So, kakat natin yan. Tapos saka na natin siya idudugtong. Tapos na pagdugtong yan. Ito na yung damage. So bali ito na yung magkabilaan na ating idudugtong. So since ito ay okay naman physically, so safe na to na idugtong natin. Tapos mamaya ay double check pa rin natin yan kung talagang okay siya. So yan po, ayan, binalatan na natin. So tatlong wire pala tong charger na to. So possible isang positive, negative at saka ground. Ayun yung ating isang technique dyan para safe yung ating pagdugtong. Dapat hindi siya tapat sa isa't isa. Yan. Para in case of merong hindi maganda, pagka halimbawa pumalya yung pagkadugtong mo, at least kung dikit man yung wiring ay hindi siya mag-short, kasi hindi naman siya magkatapat sa isa't isa. Yan. Ito naman sa kabila. Yan. Ganun din yung gagawin natin sa kanyang kabilang dulo. Yan. Pag dinugtong natin yan mamaya, so hindi siya magkatapat. Yan. Tapos testing natin. Yan. Ito yung kanyang wire. Testing natin yung continuity kung merong shorted. Yan. Gamit ang continuity tester. So, dito muna tayo. Try natin kung merong shorted. Dapat wala. Yan. Yan, wala. Dito, yan, wala rin. So, okay yung ating wire. Tignan natin dito. Yan. Yan, check natin. So ito yung kasama niya, yung negative, yung itim. Yan, ito naman yung kanyang positive, yung blue. Yan, magkasama pala tong blue at saka yan, puti. So possible dalawa pala yung dito. Nakakonect pala sa ilalim, dalawa siya. Yan, sa may bandang wall at saka may isang pin. Gagamitan natin ng panghinang, so soldering iron, para mas matibay siya. Especially yung mga ganito, yung mga electronic chargers. Kasi napaka-prone yan sa lost contact. At pagka merong lost contact is hindi niya hindi siya magpe-perform ng maayos. Kasi nga sensitive yung ating mga electronic components. So ito po, ganito na po yung magiging itsura niyan. At tapos, yan. Yan, salitan po sila ng, so magiging ganyan po yan. Yan, try natin. So ganyan po magiging itsura niyan. Yan, so hindi siya tapat, yung mga splices niya ay hindi tapat sa isa't isa. Pero syempre ayusin pa natin yan at lalagyan natin yan ng shrinkable tubes para
So yan, balik natin. Una po, lagay muna natin tong shrinkable tube dito na malaki. Ito yung pang final natin sa ating dugtong mamaya. Yan. So medyo mahaba tong ating dugtong kasi tatlong ano to. So lagay natin tong dalawa para mas kapit siya at saka ma-cover niya lahat yung ating mga dugtungan. Tapos syempre lalagyan din natin yan ng itong kanyang individual na dugtungan. So tatlong dugtungan, so meaning tatlong shrinkable tubes din yung ating abang para dito. Yan. So tig-isa po sila. Yan. Tapos saka na natin i-finalize yung kanyang splicing dito. So pwede nyo gamitin yung Western Union na splicing. Ito medyo maiksi to, pero since hinangin naman natin, so titibay din to. Pero kung wala kayong panghinang, saka splice nyo lang din, pwede din naman, medyo habaan nyo lang yung inyong splices. Yan, para pagka binatak siya ay matibay din siya. Hindi siya basta-basta nahila. Yan. Cross nyo lang dyan, tapos kabilaan nyo na i-twist. So yan na po siya, hindi po siya magkatapat sa isa't isa at yan, hinangin na natin. Yan, yung saktong init lang. Kasi nga kapag ka nasobrahan din ay medyo madadamage yung ating shrinkable tubes. Dito sa kung saan siya nagdugtong, tapos gamit tayo ng lighter at iinitin na natin yan para mag-shrink o lumiit siya. Yan. So yun po, pagkatapos nating maayos yung kanyang pinakailalim na tube, syempre lalagay na natin tong kanyang cover. Yan. So medyo maiksi lang yung ating tube kasi dalawa lang yung ating tube. So kung meron kayong iba pang extra tube, so pwede nyo yung damihan, at least makover to dito. So ito medyo mababa to, pero ayos lang. Pwede nating dagdagan pa yan ng electrical tape. So yan, ganun din yung ating gagawin. So ito na po yung ating natapos na pagdugtong natin. So yun nga, medyo maiksi yung ating shrinkable tube. Pero may option pa rin naman yan, pwede yung balutin pa yan ng electrical tape. Yan, para mas matibay at safe na safe. Pero kung mahaba yung shrinkable tubes nyo, pwede na rin hindi, kasi nga doble na naman na yung ating insulation dyan. Yan. Siyempre, titest natin kung meron siyang output voltage. So yan po, safe na safe yung ating pagkakadugtong at matibay. So muli, maraming salamat po sa panonood. Ito po muli ang Local Electrician. Thanks for watching.